Ang titulo ng pelikula ay Law-Abiding Citizen. Simulan na natin. Si Clyde Shelton ay isang engineer. Isang beses, ginugol niya ang kanyang gabi kasama ang kanyang pinakamamahal na asawa at anak na babae sa kanilang bahay. Si Clyde ay abala sa kanyang trabaho, samantala ang kanyang anak na babae ay abala sa paggawa ng handmade na pulseres para sa kanyang ina at ama. Sa kasamaang palad, ang kanilang mapayapa at ang mainit na gabi ay biglang nasira ng dalawang magnanakaw na dumating at pumasok sa kanilang bahay. Itinali ng mga tulisan na iyon si Clyde at nilagyan ng tape ang kanyang bibig. Sinabi ng isang tulisan na tinatawag na Gogon na hindi kayang labanan ni Clyde ang kanyang kapalaran. Sinaksak din niya ng kutsilyo ang tiyan ni Clyde, na parang hindi sapat. Brutal ding ginahasa ni Gogon ang asawa ni Clyde at pinatay ito pagkatapos. Pagkatapos noon, walang awa din niyang pinatay ang anak ni Clyde. Nang papatayin na ni Gogon ang anak ni Clyde, binalaan siya ng kanyang kasamahan na nagngangalang Agus na huwag gumawa ng ganoong kasuklam-suklam na bagay, ngunit tumanggi si Gogon na makinig sa kanya at nagpa siya na patayin ang kawawang babaeng iyon. Si Nick Rice ay isang tumataas na tagayusig. Siya ang bahala sa kaso ni Clyde Shelton. Si Nick ay isa sa mga napakahusay na tagayusig sa lungsod na iyon. May napakagandang reputasyon siya. Sa kasamaang palad, wala siyang magagawa para matulungan si Clyde Shelton sa kanyang kaso. Dahil sa maling sistemang legal, isang araw, binisita ni Clyde si Nick sa kanyang opisina. Nagulat siya nang sabihin sa kanya ni Nick na makakatanggap lang si Gogon ng 5 taong sentensya sa kulungan. Itinanggi rin ni Gogon na siya ay gumahasa at pumatay. Inakusahan niya ang kanyang kasamahan na si Agus sa halip na gumawa ng mga kakilakilabot na bagay. Dahil doon, si Agus ang tatanggap ng parusang kamatayan. Sinubukan ni Clyde na isumite ang mga resulta ng pagsusuri sa DNA at ipaliwanag ang lahat ng kanyang depensa, ngunit tinanggihan agad sila ng piskal. Sinabi niya na hindi niya kayang tanggapin bilang ebidensya, tsaka nakipagkasunduan na rin siya kay Gogon at sa kanyang abogado. Ginawa niya ito dahil gusto niyang matanggap man lang nina Gogon at Agus ang parusa kahit na ang parusa ay hindi tulad ng inaasahan ni Clyde. Sa silid ng hukuman, ang tusong abogado ni Gogon na nagngangalang Bill ay nagawang tulungan si Gogon sa pamamagitan ng pagbawas sa kanyang sentensya sa pagkakulong sa 5 taon lamang. Samantala si Agus ay tatanggap ng parusang kamatayan pagkatapos niyang magsilbi ng 10 taong sentensya noong sa kulungan. Labis na ipinagmamalaki ni Gogon ang kanyang abogado nang malaman niya ang tungkol sa judicial na desisyon. Pagkatapos ng paglilitis, nilapitan ni Gogon si Nick at sinabi sa kanya na hindi niya kayang labanan ang kanyang kakilakilabot kapalaran. Naisip ni Gon na siya ay exempt sa batas. Hiniling pa niya kay Nick na makipagkamay sa labas ng courthouse. Maraming mamamahayag ang naghihintay sa kanila. Nagtatanong sila sa kanila ng maraming tanong tungkol sa paglilitis. Nakita yun ni Clyde mula sa malayo. Galit na galit siya sa lahat ng nangyari sa kanya. Ay nagkatrabaho si Nick kasama si Gogon. Pagkaalis ni Nick sa courthouse, nagilty siya dahil ginawa niya hindi pigilan ang hukom na magbigay lamang ng 5 taong sentensya ng pagkakulong kay Gogon. Ngunit natanto niya na wala siyang magagawa dahil sa maling sistemang legal maaari lang niyang ibahagi ang kanyang damdamin at iniisip sa kanyang asawa at hindi pa isinisilang na sanggol. Sa wakas ay lumipas na ang 10 taon, dumating na rin sa wakas ang araw kung saan ipapapatay si Agus. Bago pa man mapatay si Agus, sinabi niya ang kanyang huling mga salita. Sa kanyang huling mga salita, inatin ni Agus na nagkamali siya noong gabing iyon. Ngunit nanumpa siya na wala pa siyang nakapatay o nang rape ng sinuman. Sinabi niya na si Gogon ang gumahasa at pumatay sa asawa ni Clyde. Pagkatapos noon, siya ay pinatay ng kakilakilabot. Kinailangan niyang tiisin ang matinding sakit hanggang sa siya ay tuluyang mamatay. Kailangan niyang makatanggap ng isang kakilakilabot na parusa na hindi niya dapat matanggap. Naisip ni Nick at ng pulisya na may mali sa pagbitay kay Agus. Nagsimula silang magtanong sa insidente sa bahay ni Clyde pagkatapos, nakita ng isang pulis ang isang liquid bag. Hinala niya na ang likido sa loob ng liquid bag na iyon ay napalitan ng lason. Ang liquid bag na iyon ay ginamit para patayin si Agus sa kanyang execution. Nakakapagtaka, may nakasulat sa liquid bag na iyon na nagsasabing, "Pwede, fight fate." Ang sulat na iyon ay nagpaalala kay Nick kay Gogon dahil naalala niyang madalas itong sabihin ni Gogon. Kasabay nito, ginugugol ni Gogon ang kanyang paglilibang oras sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot sa kanyang bahay. May kasama siyang babae sa lugar na iyon. Nakita niya sa TV ang balita tungkol sa pagbitay sa dati niyang kasamahan na si Agus. Hindi nagtagal, tumunog ang kanyang mobile phone. Nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang tao. Sinabi ng hindi kilalang tao na iyon kay Gogon na pupunta ang mga pulis sa kanyang lugar at arestuhin siya dahil sa paggamit niya ng droga.
Natarante si Gogon at agad na umalis sa lugar na iyon. Tinanong niya ang misteryosong kausap sa kanya sa telepono kung sino talaga siya. Sinabi ng misteryosong taong iyon na ang kanyang intensyon ay tulungan at iligtas si Gogon. Sinabihan din niya si Gogon na pumunta sa isang abandonadong bodega. Sinabi niya na natalo niya ang isang pulis doon. Iminungkahi niya si Gogon na gamitin ang baril ng pulis na iyon para protektahan ang kanyang sarili. Pagdating ni Gogon sa abandonadong bodega, pumasok siya sa isang sasakyan ng pulis na nakaparada sa labas nito. Kinuha niya ang baril ng pulis at pinagbantaan ang pulis kasama nito. Sinabihan ni Gogon ang pulis na iyon na umalis kaagad sa lugar na iyon. Nang makarating sila sa mas ligtas na lugar, sinabi ni Gogon na pulis na lumabas ng sasakyan. Binalak niyang patayin ang pulis na iyon. Nakiusap ang pulis na iyon kay Gogon na huwag siyang patayin. Sinabi niya na mayroon siyang pamilya na talagang nangangailangan sa kanya. Habang itinuturo ni Gogon ang kanyang baril sa pulis na iyon, nakatanggap siya ng isa pang tawag mula sa misteryosong tao na tumawag sa kanya noon, at biglang nangyari ang bagay na ito. Malamang, ang misteryosong taong iyon ay si Clyde. Nagpapanggap si Clyde bilang isang pulis para linlangin si Gogon. Nagulat si Gogon nang malaman niya iyon. Nagpaputok siya gamit ang baril na nakuha niya kay Clyde. Ngunit sa halip na magpakawalan ng bala, nasugatan si Gogon dahil naglabas ang baril ng ilang karayom na pampamanhid na nasugatan ang kanyang kamay. Sinasadya ni Clyde na itinanim ang mga karayom na iyon sa baril na iyon. Sinabi niya na ang mga karayom na iyon ay naglalaman ng tetrodotoxin na magpaparalisa sa katawan ni Gogon saglit. Ngunit gagana ng normal ang mga ugat ni Gogon. Dahil doon, makakadama si Gogon ng sakit kahit na paralisado ang kanyang katawan. Sinabi ni Clyde kay Gogon na ipaparamdam niya kay Gogon ang matinding sakit na hindi pa niya naramdaman o naisip noon, sa bodega na iyon. Si Clyde na isang taong mapagmahal at mabait ay naging malupit na halimaw. Nag-aral pa siya ng ilang instrumentong medikal para lang makaganti kay Gogon. Gusto niyang maramdaman ni Gogon ang matinding sakit na hinding-hindi niya matitis hanggang sa huli siyang humingi ng awa. Binigyan ni Clyde si Gogon ng saline solution at adrenaline upang mapanatili siyang gising sa panahon ng pagpapahirap na gagawin niya sa Gogon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, nagsimulang magsuot ng welding helmet si Clyde at malubhang nasugatan ang binti ni Gogon. Ni-record niya ang pagpapahirap na iyon gamit ang kanyang camera. Walang may ideya sa plano ni Clyde, ngunit nalaman ng pulis ang tungkol sa ginagawa ni Clyde kay Gogon. Hindi natarante si Clyde nang dumating ang mga pulis sa kanyang bahay at arestuhin siya. Hindi niya sinubukan tumakas o labanan ang mga iyon. Mga pulis na parang plano niyang mahuli at arestuhin ang pulis. Noong nakulong si Clyde, binisita siya ni Nick sa kulungan para tanungin siya tungkol sa kanyang malupit na pag-uugali kay Gogon at sa hindi pangkaraniwang pagkamatay ni Agus. Binigyan ni Clyde si Nick ng isang nakalilitong pahayag. Sinubukan din niyang baguhin ang paksa ng kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng pagtatanong kay Nick para sa isang bagong kama sa kanyang cell. Ipinangako niyang sabihin kay Nick ang lahat pagkatapos ng kanyang kama ay napalitan ng bago. Sa una, tinanggihan ni Nick bigyan si Clyde ng bagong kama. Hindi nagtagal, nakatanggap si Nick ng tawag mula sa kanyang asawa. Sinabi sa kanya ng kanyang asawa na ang kanilang anak na babae ay nabigla pagkatapos niyang manood ng tape na nagpapakita ng video ni Gogon na brutal na pinahirapan at pinatay. Walang nakakaalam kung sino ang nagpadala. Ang tape na iyon sa bahay ni Nick. Hindi nila masuspetsahan si Clyde dahil nasa kulungan si Clyde, ngunit naniniwala sila na bahagi ito ng laro ni Clyde. Tila, nagsasaliksik at nag-aaral ng batas si Clyde nitong nakalipas na 10 taon. Dahil doon, siya nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili ng maayos sa courtroom. Hindi man lang siya kumuha ng abogado para magsalita para sa kanya. Ginagawa niya ang ginagawa ni Gogon 10 taon na ang nakararaan, na hinahamon ang lahat ng mga opisyal ng hukuman sa korte na iyon upang patunayan na siya ay nagkasala. Siya alam na ang mga opisyal ng hukuman ay walang malinaw at nakakumbinsi na ebidensya upang patunayan na siya ay nagkasala. Matapos marinig ng hukom ang magandang argumento ni Clyde, siya ay magpapasya na si Clyde ay lalabas mula sa bilangguan, ngunit tinanggihan ni Clyde. Gusto niya ng mabigat na parusa sa halip. Inatin niya sa wakas na nagawa niya ang kanyang krimen sa courtroom na iyon. Gumawa din siya ng eksena at sinabing hindi magawa ng mga opisyal ng korte ang kanilang mga trabaho. Nagalit ang judge dahil napahiya si Clyde. Siya at ang iba pang mga opisyal ng korte doon. Kaya, sa wakas ay nagpasya siyang ideklara na si Clyde ay nagkasala sa mga pagpatay kina Agus at Gogon. Nang bisitahin ni Nick si Clyde sa kanyang selda, sa wakas ay inatin ni Clyde na siya ang taong pumatay kay Gogon at Agus. Pagkatapos, humingi siya kay Nick ng isa pang nakakalokong kahilingan. Humingi siya kay Nick ng masarap na pagkain at isang iPhone.
Nagbanta si Clyde na papatayin niya ang lalaking tinatawag na Bill na naging abogado ni Gogon 10 taon na ang nakararaan kapag tinanggihan ni Nick ang kanyang kahilingan. Napagtanto ni Nick na seryoso si Clyde at kung ano-ano. Kakilakilabot na maaaring mangyari kay Bill, kaya pumayag siyang tanggapin ang kahilingan ni Clyde. Sa kabila noon, hindi sineseryoso ni Nick ang kahilingan ni Clyde, sadyang nahuli siya ng 8 minuto nang ihatid niya ang pagkain na nagtanong si Clyde. Dahil doon, sinabi ni Clyde kay Nick na hindi niya magagarantiyahan ang kaligtasan ni Bill. Nang dumating si Nick at iba pang mga pulis sa isang lugar na sinabihan sila ni Clyde na puntahan, nakita nila si Bill na nakahandusay na patay sa loob ng isang kahon na nakabaon sa ilalim ng lupa. Nakatali ang katawan ni Bill sa loob ng kahon na iyon. Tila inihanda ni Clyde ang kanyang pagpatay ng perpekto, hindi kalayuan sa katawan ni Bill. Nakakita si Nick ng ilang mga tangke ng oxygen na itinakda na hindi natatagal ng 3:15. Nangangahulugan ito na maaari silang magkaroon na iligtas si Bill kung naihatid nila ang pagkain ni Clyde sa oras. Kasabay nito, sa bilangguan, brutal na pinatay ni Clyde ang sarili niyang cellmate habang siya ay kumakain ng kanyang tanghalian. Pagkatapos ng insidenteng iyon, inilipat nila si Clyde sa iisang selda dahil sa tingin nila ay delikado siya para sa ibang preso. Binisita ni Nick si Clyde sa kanyang solong selda. Akala niya ay masyado nang lumayo si Clyde. Naiinis siya kay Clyde na pumatay sa kanyang cellmate dahil lang gusto niyang ilipat sa isang solong selda. Kinundena niya si Clyde dahil sa kanyang aksyon. Napagtanto ni Nick na inaasikaso niya ang isang hindi pangkaraniwang kaso. Siya at ang kanyang matandang kasamahan na nagngangalang Jonas ay nagsimulang maghanap ng higit pang impormasyon tungkol kay Clyde Shelton. Pumunta sila sa makipagkita sa isang lalaki noong gabing iyon. Tila, ang lalaking iyon ay dating kasamahan ni Clyde noong nagtatrabaho pa si Clyde bilang isang secret agent. Sinabi ng lalaking iyon kay Nick at Jonas na si Clyde ay hindi ordinaryong tao. Sinabi niya na si Clyde ay isang killing machine na lubos na epektibo sa paggawa ng pagpatay. Binanggit din niya ang tungkol sa isa sa mga pinakadakilang nagawa ni Clyde kung saan nagawa niyang patayin ang kanilang target sa pamamagitan lamang ng paggamit ng tie na gawa sa carbon fiber. Ang kanilang target ay agad na namatay pagkatapos ng taling iyon ay sinakal ang kanyang leeg. Ipinaliwanag ng lalaking iyon na isa ito sa pinakamalaking tagumpay ni Clyde dahil mahirap patayin ang target na iyon. Sinubukan nilang patayin ang target gamit ang iba't ibang uri ng armas ngunit palagi silang nabigo. Pagkatapos, sinabi ng lalaking iyon na dapat maging dahilan kung bakit pinatay ni Clyde ang sarili niyang kasama sa selda. Binalaan din niya si Nick na mag-ingat dahil maaari siyang mamatay anumang oras kung gusto siyang patayin ni Clyde. Pagkatapos niyang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol kay Clyde mula sa dating kasamahan ni Clyde, hiniling niya sa pulis na magtalaga ng ilang pulis para bantayan ang kanyang bahay. Nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Pagkatapos noon, napag-usapan ni Nick at ng huwes na si Laura ang tungkol sa parusa na ibibigay nila kay Clyde. Si Laura ang hukom na namamahala sa paglilitis ni Clyde 10 taon na ang nakararaan. Ngunit habang nagsyam-uusap sila, biglang nangyari ang bagay na ito. Napagtanto ni Nick na si Clyde ay isang mapanganib na tao na may kakayahang gumawa ng kakilakilabot na pagpatay. Binisita niya si Clyde sa kanyang selda at sa tinakat siya tungkol sa krimen na ginawa niya laban sa judge na si Laura. Sinabi rin niya kay Clyde na ang paghihiganti na ginawa niya sa lahat ng oras na ito ay hindi magbibigay ng hustisya sa kanyang yumaong asawa at anak na babae. Ngunit ipinagtanggol ni Clyde ang kanyang sarili sa pagsasabing ginawa niya ito ay dahil gusto niyang ayusin ang sirang hustisya at sistemang legal. Pagkatapos, humingi siya kay Nick para sa isa pang kahilingan. Ang kahilingan niya sa pagkakataong ito ay ibang-iba sa una niyang 2 kahilingan. Hiniling niya kay Nick na alisin ang lahat ng kanyang mga akusasyon at palayain siya mula sa sakulungan bago mag-alas 6 ng umaga. Nagbanta si Clyde na papatayin ang lahat na malapit kay Nick kapag tumanggi si Nick sa kanyang kahilingan. Nagalit si Nick nang marinig niya yon. Tinanggihan niya kaagad ang kahilingan ni Clyde. Inutusan niya ang buong staff sa kulungan na manatili doon hanggang alas 6 ng umaga. Gustong tiyakin ng tagayusig na iyon ang kaligtasan ng mga tauhan dahil nagbanta si Clyde na papatayin ang lahat ng malapit sa kanya. Tinanong din niya si Sarah at ang isa pa niyang kasamahan na lumipat sa kulungan dahil nag-aalala siya sa kanila. Sa wakas ay alas 6 na ng umaga, walang namatay doon tulad ng kung paano pananakot ni Clyde kay Nick noon, ngunit biglang nangyari ang kakilakilabot na bagay na ito. Ang lahat ng mga kasamahan ni Nick kasama si Sarah ay agad na namatay. Lahat ng sasakyan na nakaparada sa lugar na iyon ay sumabog maliban sa kotse ni Nick. Hindi tulad ng iba pang mga kotse sa lugar na iyon, ang kotse ni Nick ay hindi nalagyan ng bomba o anumang uri ng pampasabog.
Pagkatapos makita ni Nick ang insidenteng iyon, hiniling niya sa pulis na bantayan ang kanyang asawa at anak na babae, hiniling niya sa kanila na ilayo muna ang kanyang pamilya sa lungsod na iyon, kinaumagahan, bago dumalo si Nick sa libing ng kanyang mga kasamahan. Binisita niya muna si Clyde sa kulungan, binugbog niya itinaas kaagad si Clyde dahil nagalit siya sa ginawa ni Clyde sa kanyang mga kasamahan. Hindi pinagsisihan ni Clyde ang anumang bagay na ginawa niya kahit na walang humpay siyang binugbog ni Nick. Determinado siyang parusahan ang mga tiwaling opisyal ng pagpapatupad ng batas hanggang sa baguhin ng gobyerno ang legal na sistema para sa mas mahusay. Nang malapit nang umalis si Nick at ang iba pa sa sementeryo, ang mga sasakyang ginamit nila ay biglang nasira. Tila, ang kanilang mga sasakyan ay nasira ng isang robot na kinokontrol mula sa malayo, at biglang nangyari ang bagay na ito. Namatay kaagad si Jonas sa pangyayaring iyon, labis na nalungkot si Nick sa pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Nalungkot din ang mayor sa pagkamatay ni Jonas dahil matalik din niyang kaibigan si Jonas. Sinubukan ni Nick na magbitiw sa kanyang trabaho ngunit hinirang siya ng mayor na maging isang sa halip. Sinabi ng alkalde kay Nick na pangasiwaan ang kaso ni Clyde sa lalong madaling panahon. Naghahanap si Nick ng higit pang impormasyon tungkol kay Clyde Shelton. Nagawa niyang mahanap ang lahat ng transaksyon na ginawa ni Clyde nitong nakalipas na 10 taon. Ulas sa mga talaan ng mga transaksyong iyon, nalaman ni Nick na bumili si Clyde ng property. Ang property na iyon ay matatagpuan malapit sa kulungan. Pagkatapos noon, pumunta si Nick upang tingnan ang lugar na iyon kasama ang kanyang kasamahan. Pagdating nila doon, nakakita sila ng maraming instrumento sa lugar na iyon. Naniniwala sila na ang mga instrumentong iyon ginamit ni Clyde para gawin ang kanyang mga krimen. Mayroon ding ilang mga kagamitang militar sa lugar na iyon. Nakahanap si Nick ng isang lihim na lagusan na nakakonekta sa bawat cell Saturday sa bilangguan. Napagtanto niya na si Clyde ay pumapasok at lumalabas sa kulungan na parang isang malayang tao sa pamamagitan ng paggamit ng sikretong tunnel na iyon sa lahat ng oras na ito. Natagpuan din ni Nick ang tala ni Clyde na nagpahayag ng kanyang planong pasabugin ang City Hall. Pagkatapos nilang basahin ang tala na iyon, pumunta kaagad si Nick at ang kanyang kasamahan sa City Hall. Binalaan nila ang mga opisyal na nagtatrabaho sa City Hall na ilikas ang lahat mula sa gusali. Hindi nagtagal. Dumating din si Nick at ang kanyang kasamahan sa City Hall. Hiniling nila sa Police Tactical Unit na inanda ang kanilang mga SARL. Nagdala sila ng isang mahusay na bomb disposal technician sa para maagapan ang pagsabog sa lugar na iyon. Ang bomba na ang itinanim ni Clyde ay isang bomba na may napakalaking explosive power. Ang bomba na iyon ay sesabog kapag ang teleponong naka-attach dito ay tumanggap ng tawag. Mayroon lamang silang 30 segundo upang maiwasan ang pagsabog ng bomba. Sinabihan ni Nick ang kanyang kasamahan na huwag sabihin sa mayor ang tungkol dito dahil alam niyang pinagmamasdan sila ni Clyde mula sa malayo. Sa wakas ay bumalik si Clyde sa kanyang secret room. Nagulat siya nang makita niya si Nick sa kwartong iyon. Sinubukan ni Nick para ma-realize ni Clyde kung gaano nakakapinsala ang kanyang aksyon. Iminungkahi din niya si Clyde na mamuhay ng normal tulad ng dati. Sinabi niya na hindi kailangang makamit ni Clyde ang kanyang hanggal na ambisyon. Ngunit tumanggi si Clyde na makinig kay Nick. Tumawag siya mula sa ang kanyang telepono sa halip. Ang tawag sa telepono ay mag-a-activate ng bomba sa City Hall. Si Nick na nakakita doon ay umalis kaagad sa lugar na iyon. Tila, inilipat niya ang bomba sa City Hall sa ilalim ng higa ni Clyde sa bilangguan. Pagkalabas niya ng sikretong kwarto ni Clyde agad niyang nilock ang pinto. Natarante si Clyde nang marinig niyang tumunog ang kanyang telepono malapit sa kanya. Hindi nagtagal. Isang malakas na pagsabog ang nangyari. Wala nang nagawa si Clyde kundi tanggapin ang kanyang kamatayan, habang hinihintay niya ang kanyang kamatayan. Kamatayan, siya ay narito dahil sa handmade bracelet na ginawa ng kanyang yumaong anak na babae para sa kanya. Napagtanto ni Nick na ginawa ni Clyde lahat ng karumal-dumal na krimen na iyon para baguhin ang sirang legal na sistema para sa mas mahusay. Pagkatapos ng insidenteng iyon, determinado siyang ayusin ang legal na sistema sa abot ng kanyang makakaya wakas. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel na Tagalog Pinoy Movie Recap. Hanggang sa muli, ako si Richard Belen. Goodbye.